kailangan ng saksi sa kasal. Nag-record ba ako? Kailangan ng Video. saksi dahil yung saksi, sila ang magdidesisyon na talaga ikinasal yung mag-asawa. Kaya mga kapatid, kaya kung kukunin kayo ng kasal, huwag kayong magsaksi sa mga taong hindi naman nyo lubos na kilala. Hindi nyo lubos na kilala, magsasaksi kayo. Bakit? Magiging problema ninyo yan sa bandang huli. Dahil kung anong mangyari dyan, maghiwalay sila, mag-away sila, o ano-anong problema, kayo pa nang patatawag yung mga saksi. Yung mga saksi, yung nang dapat para maupo dito. Kaya ito ngayon, mag-away na yung mga itinasal ninyo, sinaksihan ninyo. Kayo ang magbigay dito na, magbigay dito ng solusyon. Kasi kayo ang nagkaipon, yung dalawa, dahil nandyan kayo, sinaksihan ninyo. Kayo ang nakakaalam ng punot dulo, puno ng kanilang pag-iipon sa isang bubong, isang bahay. So, ganun mga kapatid, sa sinasabing pangatlo, yung pangalawa, yung mga valid na witnesses. Pangatlo mga kapatid, yung sinasabing mahar. Yung mahar, wala, hindi tayo nagdilikta, no? Hindi natin dinidaktahan ang mga babae na kailangan bumigay kayo ng 100,000 na mahar, o 50,000 na mahar, o 20,000 na mahar, 10,000 na mahar. Kayo nang bahala. No, kayo mga babae, sa inyo man yan. Kayo na ang bahala kung halimbawa, anong mahar ninyo. So, kasi yung mahar, hak yan ng babae. Hak yan ng babae. Kung palakihin niya, ay natin sa kanya. Kung baratuhin niya, o kung siya mismo, ang magsabi na ganito lang. Okay. Nangyari na yan sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu. Nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may babae na sinabi niya, may babae na binigyan lang ng, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, meron ka bang paninsin kahit bakal lang na paninsin? Sabi niya, wala. Ay, sabi niya, nakakamuras ka ba ng ganitong sura? O, ganun ba? Sura lang. O, sabi niya, oo. Yan, sabi niya, ituro mo sa babae niya para mag-iyon na ang maging duri mo sa kanya. Yung duri, hindi yan pinapalaki o pinapaliit ng sinuman, kundi babae ang hak na magsabi kung ano ang kanyang duri. So, hindi naman ipapasok dyan, nakakasok sa inyo yan. Sa inyo yan. Pero, ang kuwan ko lang ng mga kapatid na mga babae, mga nanay na mga babae, ang kuwan ko lang, concern ko lang, no? Huwag masyado. Huwag sana, kahilingan lang ito. O isang kuwan lang, pangarap lang, no? Isang siling lang, na ang sa akin, huwag sana mahal masyado ang duri ng mga babae natin, ng mga Muslim. Kasi kung masyado kayong mahal, na yung mga kapatid natin na mga lalaki, na medyo kulang ang kuwan, imbis na Muslima ang aasawahin, doon na lang sa mga hindi Muslima, doon man ang kaya. Kasi yung hindi Muslima, okay lang, pasamahin mo lang sa bahay, okay na. Kahit walang duri, okay. So, yun ang sa akin, huwag naman masyadong mahal. Kasi hindi naman yan totoo na ipinagbibili. No? Hindi naman pinagbibili yan. Kasi kung pinagbibili yung totoo, ay pagka nakuha na ng lalaki, para makita niya dito. pwede na pala niya kung ano gawin dyan. Pero hindi naman totoo. Hindi naman gano'n, no? Ang mahal, mga kapatid, isang pagbibigay halaga lang sa karangalan ng babae. Yun lang ang totoo. Isang pagbibigay karangalan lang ng lalaki. Tingnan lang ninyo yung lalaki gustong mag-asawa sa inyo. Kung ano ang magagawa niya, kung kaya niya, yun lang ang hilingin mo. Huwag mong hilingin sa tao na hindi niya kaya. Kasi kung hilingin mo sa tao na hindi niya kaya, naman, hindi niya mapuproduce kasi wala niya kaya.
So, ganun ang sa atin sa mahal. Pangatlo, mga kapatid, ay pang-apat na requirements ng kasal, itong ijab wa kabul. Ang ijab wa kabul, yung pagsasabi ng tatay na ipinaasawa ko na sa iyo ang aking anak na si Pulana. Ano? So, hindi ka pwede magsabi na ipinaasawa ko na sa iyo ang aking anak tapos hindi mo pangalanan. Pangalanan mo. Kasi kung hindi mo pangalanan, baka mayroon kang dalawang anak, nasa alin dyan? Alin sa dalawa? Pangalanan mo ang anak na ipinaasawa mo doon sa lalaki. So, yung pagbibigay ng ikhlas na gano'n, pagpapabaubaya na gano'n, yun ang pinaka-kahulugan ng ijab wa kabul. So, yan mga kapatid ang kailangan. Pero sa lalaki naman, no, sa mga lalaki naman na ikakasal, at saka mga imam natin, huwag natin turuan sana natin, no? Ang ikakasal natin, turuan sana natin. Bago mangyari ang kasal, turuan natin. Pati yung isasagot niya. Kasi marami akong nakita o narinig na ikinakasal yung lalaki, sabi ng tatay ng babae, ipinaasawa ko sa iyo ang aking anak na si Aisha. Sabi ng lalaki, Insyaallah. Tama ba yun ang pagkakasal? Nag-aalinlangan. Ano bang meaning ng Insyaallah? Make up will. Sa kanato pa, o magkahanday ang Allah. Satu bawa ka ng dawatan, magatagat-tagat pa daw ka mo. Nakaniyang nadadawatan. Satu pa, ano, yakakawin kita. Di na sure. Isaksyan, tawa ka rin natin natin daw. Kaya, tarima ko yan, uwa. Di nang sure. Ano siya, Hinduan nato. No? Turuan natin ang mga bata, mga lalaki sa tama na kasagutan. Sabihin ng lalaki, oo, tinatanggap ko siya na ating asawa. Hindi lang isang beses, 10 beses, milyon na beses tao. Yun ang totoo. Yun ang napakagandang kasal. Kasi tinanggap niya narinig ng lahat na tinanggap niya yung babae. At saka tinanggap niya talaga na kasado na siya. Ganun na, tama. Pero yung Insyaallah, huwag yan. Huwag ninyong payagan na magsabi lang yung lalaki na Insyaallah. Kung Insyaallah, hindi ka pala handa. Alis ka. Hindi ka pala handa. Maghanap tayo ng lalaki na handa mag-asawa. Yung nag-Insyaallah, huwag mo na. Ayaw, huwag ka dito. Nag-Insyaallah tayo. Hindi pwede yan ano. Kasi tanggapin mo. Pinatatanggap. Kailangan namin ngayon. Tanggapin mo yung babae. Tanggapin mo yung kasal mo. Hindi yung may God will kung magkahanda yung Tuhan. Kasi madawat na yan, isin sang kalaw, sunod buwan, sunod buwin. Sabi, bukan naman ito, tuduan natin na magyaw. Ako ka nagsakis na adi sa pagkasal, no? Adi sa pagkasal, pagkawin, dapat yun na maunayan talagang na marriage counseling. Marriage counseling natin. Kaya usahay maliit yung pag-wisyon sa kasal na di natin may magkakaryapan na nalungta o magyaw pero kadikit ko pa diyan yawa na kita sa Islam. Ang ba niyang magkawin na ano ba nakitilang kami niya magkawin? Ano niya magkawin? Na bago magkawin niya, nagkapakit muna yung kapasok. Pasok ka niya? Pagpasok niya, pag-partner niyang bukid ng mag-asawa. Ay, matay niya na, bukyan ng sukuan ng agam Islam. Niyang mag-partner, pero kadi bukid ng mag-asawa, yung mag-partner ka dyan, mag-asawa. Hindi ko ng mag-asawa, yung mag-partner. Ano, kaya tamangan, kaya pag-partner ka mo, yung bukid ng mag-asawa. Gusto ko pero ka. Kung gusto ka na magakuan, nasa kanya ko, papagpasuon na mo kayo, yung isip, buwa kayo na isip yung mag-aagad, yang mga babae mag-aagad na kayo naman sila, dua-dua. Pero yun ang magalaw na, ikaw laki, agil-gil ka. Babae po dili, mga ninang mo, magkuhan mo. Sana, ito yan ang batasan ng Islam sa pagkawin. Yang batasan ng Islam, waya, yang benar, kaya pang sundugin natin yung sangkilig niya.
laway. Kau sagaw, yan, kung yakaw na gaw yung magunaw ng marriage counseling, wagaw mahita po ng mininyan, kaya kabantayan ninyan. Kaya mag-marriage counseling, magalang mo sila, miniminin niya yung dapat siya. Ako man sa pag-ingkot, no? Mas hindi na ka ma-complete 100% na sistema ng Islam yung kanatan na yung pagkawi, pero dapat gaw, maski pag-ingkot dagay, na masiparit yan, hindi ba ako? Pag-ingkot na masiparit yan, Ikaw ba yan? also, masiparit yan, Ikaw ba yan? kau ba nakamadain yan? Minang nakakamang dakitan ng mga 10%, 20, 30% ng sistema ng Islam. Pero bilaw yung sakot-sakot yan sa kabubay, na di dayan, wada yung kaislamisan. Wada yung kaislamisan. Kaya ito nga yan, sabi yan sa kabubay. Tapos sa kabubay, Kaya na pa. ang dahil pinangyayabay sa mga, mga ikabo. Tama na? Ang dahil mga kuwansa, Ha? istorya, Ah, sa dapit. yung bagay kabawi ng